Kanina, nagkagulatan, guys. Nagkagulatan! Oo. Bakit? Si Trillanes. Biglang nag-file ng libel at cyber libel case. Laban kay Roque, kay SMNI, kay Bayaderos, at sa iba't iba pang vloggers. Marami siyang kinasuhan. Buti hindi ako nadamay dito. Kasi hindi rin ako pro Trillanes Tsaka, tawag dito, binatikos ko rin siya doon sa backdoor negotiations niya Sino ba yung mga ibang kinasuhan? Guillermo Barrido, SMNI host and executives for publishing an interview where Barrido alleged Hernanes tried to convince her and purportedly paid her to be a fake witness against Duterte. Parang ganun. Meron pang mga ibang vloggers din na kinasuhan ni Trillanes. Mga kutsero, as usual, tayo mag-shoutout muna sa mga ibigan sa Sendway! Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede kayo magpadala sa Pilipinas ng inyong mga remittances gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang app, maggawa kayo ng account, ilagay nyo bank account details nyo dyan, at pwede kayo magpadala sa GCash, sa mga pawn shops, at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa nga yung promo code na Coach Rizal, sa inyong unang padala ay makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit! Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Diyos ka! Ay, nako. Anyway, panoorin natin yung balita. Ngayon, nakita natin itong panahon na to ay makakakuha na tayo ng hustisya. Hindi natin ito inaasahan nung panahon ni Duterte, kaya ngayon natin naisipan i-file ito. Nakahanap na umano ng tamang tiyempo si dating Senador Antonio Trillanes IV laban sa aniyay mga naninira sa kanya sa publiko at sa social media. Kanina, naghain ng formal na reklamo si Trillanes sa Quezon City Prosecutor's Office para sa kasong libel at cyber libel laban kina dating Presidential Spokesperson Harry Roque, ilang reporters ng SMNI, vlogger na si Banat Bay at iba pang mga social media accounts na panig sa mga Duterte. Pinagbibintangan umano siya na dahilan kung bakit nakontrol ng mga Chinese ang Scarborough Shoal o Baho de Masinloc. Si Trillanes ang umaktong back-channel negotiator ng bansa nang mangyari ang standoff sa Baho de Masinloc sa pagitan ng Pilipinas at China noong 2012. Ang paratang nung karamihan ay dahil binenta ko raw yung Scarborough. Kaya. Ulit-ulit ito sinasabi. Kaya, yun yung libelous statement, yung binenta yung Scarborough. Yun yung libelous statement. Okay. Ayun pala. Kaya pala na may cyber libel. Sabi, kahit na ilang paliwanag na ang ginawa ko, kaya ngayon, kakasuhan ko na sila. Ganting pahayag ng dating mambabatas, ang Duterte administration pa nga ang nagkaroon ng gentleman's agreement sa China tungkol sa paggalaw ng bansa sa West Philippine Sea. Dito makikita na kung ano yung binibintang nila sa akin na ito yung basis ng aking mga libel and cyber libel charges, yun pala sila. Sila gumagawa. Gumagawa. Sila pala yung nagkompromiso nitong interest ng ating bansa dyan sa West Philippine Sea. Wala pang pahayag dito si Roque at iba pang mga inirereklamo. Nauna nang inamin ng China at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pagkakaroon ng informal na usapan. Nais naman itong maimbestigahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang malaman ang iba pang mga detalye ng naturang kasunduan. Further Daddy's UNTV News and Good luck! Puti, hindi ako nasabit dito. Actually, may mga nag-PPM nga sa akin. Sabi, interviewin ko raw si Trillanes. Medyo torn ako doon. Medyo torn ako sa idea na yon. Alam niyo kung bakit? Kasi, tawag dito. Kasi, una, ayokong bigyan ng platform yung mga dilawan sa channel ko. Promise. Ayoko talaga silang bigyan ng platform sa channel ko. Promise. But, torn din ako. Bakit? Kasi, if I'm going to be the channel that I want to be, I have to be open sa lahat ng partido, di ba? Open ako dapat sa mga dilawan, open ako sa mga pro-admin, open din ako sa mga DDS. So, for me,
I'm torn between character development and, parang ayoko pa mag-mature yung channel ko. Hindi, joke lang. So yun. So, medyo torn pa ako. Kaya, kung gusto ko kasi na maging talaga, full-blown neutral channel, kailangan ganun ang gawin ko. I have to invite also mga ibang ideas, di ba? Yung mga galing sa Dilawan, galing sa mga DDS, and that's what I want to be. Sa totoo lang. Gusto ko talagang gawin yun. But let's see. Tinatimingan ko pa eh. Mukhang hindi pa ako ready. Hindi pa ako ready eh. Anyway. So yun. So, let's see. Papakontakin ko yung By the way, may bago na pala akong executive assistant. Hindi siya masyado ma-comment dito sa sa live stream. Pero nanonood lang siya. Papakontak nga kay kontakin na si Trillanes ha. Interviewin natin dito. Specifically for this topic. Kasi I'm curious talaga ako sa topic na to eh. Not for anything else. So, ayokong pag-usapan si ICC, ayokong pag-usapan yung itong topic lang talaga na to, yung kaso niya. Yung isa, sumagot na. Sumagot na yung isa. Si Trillanes. Ay, si si Roque. In fact, mga kotsero, hindi lang siya sumagot sa post. Kasi nung una, post lang. Nag-livestream pa. Si Harry Roque. Oo. So, ang gagawin natin, papanoorin natin yung livestream niya. Exciting. Nag-aaway yung dalawang oposisyon. Parang, paabot ka ng popcorn. Paabot ng popcorn, guys. Game. Magandang gabi po. Hindi ko po alam kung tayo naka-on na. Pero kung tayo po ay naka-on na, ngayon po ay Martes, no? At kaya meron tayong Spokes Hour. Magandang gabi po. Kung tayo po ay on na, ngayon po ay Martes, kaya meron tayong The Spokes Hour. Medyo ayan. Medyo maganda yung hawi ng piluka natin dyan, sir. Planchado tayo dyan, sir. Ang ganda eh, oh. Oh. Walang tikwas eh. Walang mga sumpa eh. Live na po tayo, no? At ngayong araw po, nabalitaan ko po na ako po ay nademanda sa kauna-unahang pagkakataon for libel. 52, ilang years na ba ako? 57 years old. At ako po ay nasa practice of law ng 34 years na po. Wow, idol na yan. Pag ganyan dapat. Usually, kapag ang lawyer, sa law kasi mga kotsero, baliktad. Kapag habang tumatanda ka, habang tumatagal ka sa practice ng law, at halos habang tumatanda ka, mas dumalaki ang premium mo. Baliktad. Parang lupa, habang tumatagal, mas nagmamahal. Ganun ang law profession. Sana nga, maaga ako nakapag-umpisa eh. Kaso, things got in the way. But anyway, tagal-tagal na pala siya, no? Pero bakit ganun? Bakit? Nala? Game. Ako ng libel. At ang nagdemanda po ng libel, si dating Senador Antonio Trillanes. Hindi ko pa po nakikita ang demanda, pero alam niyo naman po, matagal ko ng advokasya na ang libel ay salungat sa kalayaan ng malayang pananalita. Ito po ang dahilan kung bakit napakadami ko ng periodista na dinipensahan laban sa libel. Ilan mga pangalan po niya, si Niñez Cacho Olivares ng Tribune, no? At dati ng Inquirer, no? Si Ermin Garcia, no? Ng isang local newspaper po yan sa Dagupan, no? At syempre si Jake Makasait ng ating Malaya. Ako rin po ito may abogado nung nag-file kami ng isang class suit laban kay First Gentleman Arroyo dahil nagdemanda siya laban sa mga 44 na mga periodista. No? At ang sabi namin, yung wholesale filing of libel cases, yan ay abuse of right dahil ang talagang tunay niyang pakay para supilin yung kalayaan ng malayang pananalita. Nakarating na rin po kami sa UN Committee on Human Rights para dun sa abogado si Adonis kung saan nagwagi po kami. Si Adonis kasi isang
mamamahayag dyan sa Davao, pinakulong ni dating Speaker Nograles dahil sa tinatawag na burlesking incident kung saan nakita daw na tumatakbong hubo-hubo si then Speaker Nograles at nagsampa siya ng libel case at pinakulong niya si Adonis. At ang naging decision po ng UN Committee on Human Rights, isang body ng mga eksperto sa larangan ng karapatang pantao, ay talagang salungat ang criminal libel sa malayang pananalita. At Again, that's the UN human rights, hindi Pilipinas po yun. Alam naman niya yun. Alam naman yun ni Atty. Harry Roque. UN yun. But that's not the Philippines. Sa Philippines, we still have the criminal libel. Yun pa rin na meron tayo sa Pilipinas. So, hindi ko nakikita yung value yung value na explanation niya na yun. Except that it doesn't apply to the Philippines. Ganun lang kasimple. It doesn't apply to the Philippines. Sorry. I mean, di ba? In a perfect world, gusto mo ikaw yung masusunod, pero no, you're not in a perfect world and you are in a country wherein libel is punished criminally. Libel is considered a crime. So, hindi pa naman inaamyendahan ang revised penal code. Diba? So, parang wala parang hindi pasok yung sinabi dito ni Attorney Harry Roque. But, let's see. Tignan natin. Baka naman habang tumatagal ang kwento, nagkakaroon ng sense. Tawagan nila ang Pilipinas bilang kasapi sa Tratado ng International Covenant on Civil and Political Rights na i-decriminalize ang libel dahil, ang sabi nila, ito ay merong alternatibo, ang civil libel, at saka pangalawa, hindi siya proportionate dun sa nais niya makamit na bantayan ang privacy ng mga pribadong individual. And again, it doesn't matter because we are in the Philippines. May jail time ang libel. Prison correctional pa pala. Mas mataas pa pala. Ala ko, resto minor lang. Prison correctional pala. Mas mataas pa. 6 months and 1 day to 6 years ang penalty sa sa libel. That is if you do that cyber libel, I think. Kasi naalala ko yung si Maria Ressa, around 6 years ang penalty niya 6 years and 8 months si Maria Ressa. Now, bakit po tayong tutol sa libel? Kasi nga po, sa isang demokrasya, kinakailangan lahat ng mga ideas dapat hayaang manatili sa merkado ng mga idea. Dahil ang tunay na batayan po sa katotohanan ay yung kapangyarihan ng isang idea na tanggapin ng publiko bilang katotohanan. Kaya nga po, ang mga nagmamahal sa demokrasya, kung meron silang narinig na hindi tama, sumasagot at hayaan natin ang publikong maghusga. Kaya ako po, sa dami parang ayaw ng signal kay Attorney Harry Roque ngayon. Ayaw siyang pagsalitain. Manahimik ka muna, Attorney Harry Roque. Kami munang masusunod. Signal mo lang internet. Naniniwala po tayo, naputol po panandalian, na talagang kinakailangan makipaglaban sa merkado ng malang idea at hindi po sa hukuman sa libel. At yun nga po, sa isang demokrasya kasi, ang sabi ng Korte Suprema, una-una kung ikaw ay isang pampublikong figure, kailangan patunayan mo yung tinatawag na malice in fact and malice in law. Sila ang merong burden of evidence. Ano yung malice in law? Ito pa yung utter disregard for the truth. Pero meron din po mga tinatawag na mga privileged information or privileged communication. Ito po yung mga hindi dapat magkaroon ng pananagutan at kasama po sa privileged communication yung mga bagay-bagay tungkol sa mga issue na nakakaapekto sa buhay ng publiko. Oh, that's lawyer talk already, mga Ochero. That's lawyer talk. I think kaya siya nagsasalita ng ganyan is to confuse the minds of the people na naikinig sa kanya. That's lawyer talk. Mababasa mo naman yung mga sinasabi niya. Nandoon na yun Nandoon na yun sa provision ng RPC. But the fact of the matter is, I think, kinasuhan sila ng libel because sinabi nila na binenta. Binenta daw ni Trillanes ang West Philippine Sea sa mga Chinese.
Kaya, syempre, kailangan niya i-prove yung malice behind that. Eh, ang problema, meron naman siyang mga videos eh. You all did this online. So, may video. Ngayon, truth as a defense is pwede naman. Pwede kasi sabihin ni Attorney Harry Roque na totoo naman. Totoo naman yung sinabi namin na binenta niya ang Pilipinas. Binenta niya ang Scarborough Shoal sa mga Chinese. Pwede niya sabihin yun. But, it's his defense. Paano niya didepensahan yan? Anong proof niya na ipapakita para patunayan na totoong binenta nga ni Trillanes yung Scarborough Shoal? Medyo mas may advantage dito si Trillanes. Bakit? Kasi number one, meron nga siya ng mga videos. So, madali niyang i-prove na sinabi nga ng mga taong to. May advantage si Trillanes dito eh. Ngayon, wala siyang kailangang ilabas. Wala siyang kailangang ilabas. Lalo na kung wala namang naging transaksyon. Diba? Kung wala namang bayaran nangyari, ano ilalabas niya? Kasi, yung sinasabi nila is binenta. So, ibig sabihin, merong transaction na naganap. Merong pagpapalit ng pera in order to get something. Eh, paano kung walang ganun? Paano kung walang pera? Tapos, nagkaroon ng reputational damage si Trillanes because of that. Again, mga kotsero, hindi ko pinagtatanggol si Trillanes. Paano nila ipoprove na meron nga naging transaction? Si Trillanes. Kasi Trillanes lang nakakaalam nun. Unless meron silang proof na si Trillanes accepted X amount from China para sa Scarborough Shoal, may depensa sila. May nag-comment kanina, sabi dahil daw sa baka gawin nilang ebidensya yung libro ni Tiglao. Well, si Tiglao, kung meron man siyang ebidensya, ang problema doon is it's hearsay. Kasi if I'm not mistaken, yung libro ni Tiglao is a collection of his editorial. Yung mga sinusulat niya sa Manila Times. So it's hearsay. Chismis, kumbaga. That's not first-hand information and it is not going to be accepted sa court. Hearsay evidence lang yun. Wala yun. So kapag dinala sa korte, etong sila Harry Roque, wala silang magiging maayos na depensa. Maliban sa, I don't know kung anong isipin nilang depensa. Di ba? Kasi lang naman ang depensa mo dyan truth. Yung truth. So, unless meron silang proof na magpapakita na tumanggap si Trillanes ng X amount, edi yun. Kaya nga dito ang argumento ni Attorney Harry Roque is dapat i-decriminalize ang libel. Kasi pag hindi ka kapag dinicriminalize mo ang libel, walang kaso. Kahit manira ka na lang ng manira. Ganun. Kung nakaka-apekto sa buhay ng publiko, kailangan talaga magkaroon ng mga debate na matindi nang malaman natin kung ano talaga ang katotohanan. Hindi ko po natatanggap pa ang demanda ni Trillanes, pero yung pagdemanda po niya ng Okay. Ganun. Ayaw ka talaga pagsalitain, attorney. Ay unang-una, hindi po siya dapat nag-coup nung kanyang... Ha? Wait, anong kinalaman ng kudeta? Hindi ko gets. Hayaan natin ang publiko na magdesisyon kung siya ay tama. Pero sa aking... Teka, ba't na-mention yung coup? Ano meron doon sa kudeta? Bakit napasok yung kudeta? Yung pinag-usapan yung kaso mo. At saka si Trillanes, o baka sinasabi niya, dapat malayang pamamahayag, dapat kung nagkudeta sila, nanggaling sa, na parusahan siya sa kudeta, etc. But it's a totally different crime altogether. Alam niyo, may naisip ako, siguro ito yung, ewan ko lang, baka may ibang, ewan ko. But anyway, tuloy na. Palagay po, sinabi naman niya na ang demanda niya ay dahil sinabi ko daw na binenta niya ang Scarborough. Wala po ko naalala sinabi niyang binenta. Ang alala ko po ay siya ay naging negosyador, siya ay nagpunta sa China na mahigit 30 ka beses, at
sa kahuli-hulihan nawala sa atin ang posisyon natin sa Scarborough Shoal. Ayan ang papatunayan mo. You have to allege that. Paano kasi kung meron siyang video? Paano kasi kung meron siyang na-capture? Hindi naman magkakaso yan na walang basis eh. Diba? Ba't ka magkakaso na sigurado kang talo? So natural po, dahil ang teritoryo, isang bagay na dapat pinag-uusapan ng ating mga kababayan, dapat malaman natin, ano bang pinagkasunduan ng Trillanes? At tama ba na ito'y naging dahilan para nawala sa atin ang Scarborough Shoal? Hindi naman po ako ang unang-unang nagparatang niyan. Ang unang nagparatang po niyan si Juan Ponce Enrile, dating Senate President, na talagang binantaan niya sa Trillanes na ibubulgar niya kung anong ginawa niya doon sa kanyang negosasyon sa China. Pero sa huli, napigilan naman po kasi siguro nakiusap ang administrasyon ni Presidente Aquino na mga bagay-bagay tungkol sa foreign relations ay dapat tratuhing exception to freedom of information. So kita niyo kung anong anomalya ngayon. Hindi natin dapat malaman kung anong pinagkasunduan niya. And yet, tinatawag niyang libelous yung aligasyon na dahil sa kanyang negosasyon, nawala ang Scarborough. Pwede ba yun? Hindi niya isinasa publiko kung ano yung pinag-usapan nila na mahigit 30 beses na nagresulta sa pagkawala. Bakit ko sasabihin hindi nagresulta yan? Yan po yung end result. Tinalaga siya para maging negosyador para doon sa nabubuong gulo dati sa Scarborough. Mahigit 30 beses siya nakipag-negotiate. Ano nangyari? In the end, nawala sa atin ang Scarborough. O di yan yung sulat mo sa petition as a reply. Ba't sa social media ka nagpapaliwanag? Abogado ka naman. Alam mo kung paano sumulat yan. Kasi siya rin mismo nagsabi, hindi pa rin niya nakukuha yung charge. Hindi pa siya nasa-servan eh. Sana nag-intay ka? Pero alam niyo kung bakit? Kasi mga kotsero, kapag inintay niya na ma-servan siya, baka hindi na siya makapagsalita. So unahan na niya. So hindi ba na tama lang isipin na may kinalaman yung kanyang negosasyon dun sa pagwawala ng Scarborough. But in any case, itong diskusyon pong ito ay sagot dahil sa binato niya si Presidente Duterte na sa pamamagitan ng Gentleman's Agreement, siya daw ang naging taksil sa soberenya ng Pilipinas. Paano siya maging taksil si dating Presidente Duterte? Doon sa kanyang panahon, ang Gentleman's Agreement, ito po yung naging dahilan kaya nagkaroon ng kapayapaan, nagbunga po ng mas malakas na pangangapitan ng mga Chino sa Pilipinas, mas marami pagdating na turismo sa turistang mga Chino sa Pilipinas. Hindi. Paano hindi magiging traidor nagbunga ng kapayapaan? No, it did not. It did not. That's an outright lie, mga kotsero. That's an outright lie. It did not. Maski nung panahon ni Digong, nakaharas pa rin yung mga mangingisda dyan sa West Philippine Sea. At mas dumami pa yung mga barko ng China dyan sa West Philippine Sea. Di ba nagkaka-issue nga? Kasi daan-daan ang dyan sa ng barko ng China dyan sa West Philippine Sea nung panahon ni Digong. May swarming na nagaganap, di ba? So it's not. Walang kapayapaang nagaganap. At saka yung investments, anong investment pinagsasabi nyo? Puro pogo ang pumasok. Puro krimen ang pumasok. Walang investment na galing sa China ang pumasok. Sinungaling. At yung mas masiglang kalakalan, no? At bukod po dyan, nagkaroon ng kapayapaan at walang nawalang teritoryo sa Pilipinas. Hoy! Sinungaling, meron. Yun yung sinasabi. Walang nawalang teritoryo, nawala na nga kayo ng control. Hindi nyo nga mapasok yung ayungin. At saka nasasabi lang nila yan, mga kotsero, kasi may news blackout na nagaganap. Nung panahon ni Digong, walang nagbabalita tungkol sa West Philippine Sea. Bihira. Diyos ko. Hindi gaya nung panahon ng Presidente Aquino na nawala nga po sa atin ang Scarborough. So yan po yung konteksto ng debate. Ewan ko sa inyo, yung construction ng mga artificial island nag-umpisa yon noong 2016. Anong walang teritoryong nawala? Ang titigas na mga mukha nyo. Ang sinungaling, guys. I mean, 2016 nag-umpisa yung construction. 2016. Yung construction sa Scarborough, 2016. Construction sa Mischief Reef, 2016 din. Natapos lahat yan, 2018.
Nagkagulatan na lang na meron ng airstrip dyan. Sinungaling! Oh my God! Tama ba yung ginawa ni Presidente Duterte? Ang sagot ko, tama. Kasi nung Siyempre, panahon sabi ko tama. ni Aquino at panahon ni Trillanes na siyang tinalagang negotiator, diyan nawala sa atin ang Scarborough. At yan po ay katotohanan. Historical fact, hindi po yan mabubura. Bagmat yung mga panahon na yon, naalala ko talagang matinding pagtutol nila dun sa sinasabi kong nawala na sa atin ang Scarborough. Eh yun naman po ay pawang katotohanan lamang. So anyway, antayin po natin ang demandang yan at gagamitin na yung argumento na yan po ay privileged communication dahil may karapatan ng taong bayan na magdiskurso sa bagay na yan na nakakaapekto sa pang-araw-araw na buhay ng ating mga kababayan. Tsaka kung sinasabi niya na sinabi kong binenta, that's legal impossibility po dahil alam naman natin ang teritoryo hindi pwede mabenta. O pwede ka magtaksil sa pamamagitan ng pagne-negotiate at yan ang dapat natin malaman kung meron kang pagtataksil pero hindi po pwedeng mabenta. Okay, so anyway, haharapin naman po natin yan. At wala kang choice kung harapin. Takot dyan dahil nasa likod natin ang demokrasya. At ang haharapin natin ay mga kalaban ng demokrasya na naisupilin ang malayang pag-iisip, malayang pananalita, at malayang pamamahayag. Papatunayan ko lang tong kabalbalan ni Harry Roque. Walang nawalang teritoryo. Loko pala to eh. 2018 at 2015. Ayan, ayan, 2015, wala pa. 2016, nagkaroon na ng isla bigla. 2016. Ayan, base militar na siya, 2020. Nakakainis. Lantaran magsinungaling, nakakabuisit. I feel bad na binoto ko tong lalaking to. Promise. Binoto ko to lahat ng unit team senators na lawyers. Si Panelo, ito si Roque, Gadon, si Gibo, dapat si Marcoleta kaso wala na siya. Hindi siya hindi siya nag-back out siya, 'di ba? Na senador. Hintayin, doon ka magpaliwanag sa sa piskal. Ay piskal ka magpaliwanag, hindi dito sa sa social media. Lang dinadaan niyo kami sa social media. Kala niyo naman lahat mauuto niyo sa social media. Ewan ko sa inyo. Nakakaloka. Ika nga ni ni Aimee. Nakakaloka. Okay, huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating Facebook page. Jared Pulido, aka Coach Jared ang pangalan. And I'll see all of you in our next live stream. God bless and see you next time, guys. Bye! Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?